The PAC Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. Saan po kami lilipat kung halimbawang kukunin man. Sabi nila po nung una, daan lang kukunin. Bakit ngayon kinukuha pa yung sinasaka namin? Sa lugar na ito ay dapat wala ng farmers dahil ito po nga ay na-approve na bilang buildable zones. Huwag payagan yung mga BCT ay nakunin yung lupa namin. Paano naman po kami, yung mga anak namin kaliliit nila. Saan po kami idadala? Tulad po ng kabuhayan namin, yung mga lupa namin. Maawa naman po sana yung gobyerno. Sabi po nila, kung hindi ka papayag, sa pilitang kukunin, hindi ka babayaran. Sabi ng Malacanang na walang mga magsasaka ang madi-displace dahil sa PAC Silica. Pero ano itong mga linyang to? Mga interview na galing mismo sa mga magsasaka at mga residente ang kumakalat ngayon. 92 farmers asked to vacate farms due to PAC Silica project. Sabi nga nila, a storm is brewing. May paparating na unos. Ang tanong, mapipigilan ba ito ng mga magsasaka? Sinasabi na tinatayang 92 ng mga local farmers sa barangay O'Donnell, Capas, Tarlac ang inabisuhan na umalis na doon sa lupang pinagsasakahan nila dahil daw sa isang proyekto ng Basis Conversion and Development. Bibigyan natin ng linaw kung ano po yan. No? Itong BCDA ay isang Philippine government-owned corporation that turns former military bases into economic growth centers, funding the armed forces and building infrastructure through partnerships. Of course, marami pa silang mga kaganapan. Yan lang yung pinaka-basic po. Also, for added context lang din, ang BCDA ang nagsiserve bilang implementing agency ng Pilipinas para sa proposed na PAC Silica Hub na siya ring nagmamanage ng New Clark City. Ngayon, ito pong mga farmland na pinag-uusapan natin kino-convert na bilang daanan or kalye na pinaniniwalaan ng mga residente parte nitong PAC Silica. Ayon sa isang concerned na residenteng si Melly Julian, sabi po nila, kung di ka papayag, sa pilitang kukunin, hindi ka babayaran. Kaya po sabi nila po, daan lang yung kukunin. Di na po kukunin yung pangkabuhayan namin. Bakit ngayon kinukuha na ang sinasaka namin? Kasi may anak pa kami nag-aaral. Paano sila mabubuhay kung hindi sila makakatapos ng pag-aaral? Nakakaawa po talaga kapag nakikita natin ang isang storya with the first person POV at hindi sa malayuan or yung third person. Kaya as much as possible, gusto ko na nakukwento natin yung mga stories natin gamit dun sa POV ng mga taong involved dito. Ayon sa experiences nila. At sa kwentong ito, makikita natin na meron talagang pangamba sa kanilang mga puso. Balik tayo ngayon dun sa mga magsasaka. In-interview ang barangay captain ng barangay O'Donnell na si Wendell Mercado. Ayon sa kanya, ito yung mga nangyari daw. Pumupunta po sila sa barangay at nangangamba sa kanilang kabuhayan. Sinukat na raw yung lupa pero hindi pa malinaw kung saan sila pupunta. Nagpapakita na nandun talaga yung concern, yung takot ng mga lokal, kung ano ba yung susunod na mangyayari sa kanila. This is PAC Silica. Ngayon ito pong si Wendell Mercado, may mga hawak siya mga bond paper na may mga nakaprint po. Makikita natin dito sa isang larawan na meron siyang, yung hawak na papel niya, pinapakita yung mga sakop noong project. Kung mag-zoom in tayo, makikita na rin po natin yung satellite photo from Google Earth at kita naman na malaki talaga yung makukuhang lupa. At merong masasagasaan ng mga lokal, ng mga magsasaka, at kung sino-sino pa na definitely naninirahan dun sa mga areas na sakop ng proyekto. Including yung mga indigenous groups natin na mamaya pag-uusapan natin. Ngayon ito na. Makikita na rin po natin yung PAC Silica. Ito siya. Meron pong isang conceptual rendering. Hindi pa ito yung totoo. Parang artwork pa lamang po ito. 3D render. Pero ito yung magiging itsura niya ng PAC Silica na ipinipresenta ng Basis Conversion and Development Authority doon sa isang Malacanang press briefing noong July 23,
2026. So 2 weeks po ito bago natin pag-usapan itong mga panibagong balita na pinag-uusapan natin ngayon, no? Gusto niyo ba ng honest na reaction sa akin? Pagtingin ko talaga ha, ito sabi ko, wow, ang ganda. Parang yayaman nga tayo dito. Parang ang social nga. World class, kumbaga. Kagaya ng mga bagay na ipinangako ng Paksilika, abay napapaisip din po ako. Ang dami nga siguro talagang trabaho na mabibigay nito para sa atin. Ang laki siguro na magiging epekto nito sa ekonomiya natin. At naniniwala ako na meron namang katotohanan doon somewhere. Pero pag nahihimasmasan ka na, tapikin mo yung sarili mong ganon, at inalis mo na yung tingin mo doon sa mga pangako, na-ground mo na yung sarili mo, na center mo na, mapapaisip ka, ano kaya yung kapalit ng lahat ng yon? Mag-i-snap back ka sa realidad. Tapos makikita mo itong mga magsasaka natin, nag-iiyakan, nangangamba, natatakot, meron pa ba silang lulugaran, may mga titirhan pa ba sila? And then nandun yung concerns about the environment, which is why now is the most important time to discuss this matter. I think hindi na rin po mahihinto, no? I think tuloy-tuloy na to. I might be wrong. Pero baka pwedeng i-regulate. Baka pwedeng bawasan yung environmental impact. Baka pwedeng ma-relocate ng ayos yung mga magsasaka natin. Baka pwedeng palitan yung mga tinanggal na lupa somewhere else. I could only dream. Hindi ko po alam kung ano yung eksaktong nangyayari ngayon, no? Kagaya ninyo, isa lang din akong ordinaryong mamamayan na bigla ko na lang din nalaman itong balitang ito. At ang tanging magagawa ko lamang po ay ang pag-usapan ito para mas maintindihan natin ang lahat ng mga nangyayari at para mabosesan natin itong lahat ng tama. Hindi naman alam na agad natin lahat yan, di ba? And to be honest, nasa tamang daan tayo. Kasi sumasagot naman na po yung Malacanang. Nakikita ko rin naman po. Pero hindi pa rin kasi malinaw yung lahat eh. Kaya babalik tayo sa importanteng parte ng kwentong to, which is our farmers. No public consultation. Wala pa pong public consultation na nagaganap at hindi naman sila dumadaan dito sa barangay namin, sabi. Rumirekta po sila sa mga farmers. Minsan naguguluhan po yung mga farmers namin. Nagpupunta po sila dito. Nagsusumbong sa akin. Kapitan, sinusukat na yung taniman namin. Nababahala po sila. Galing mismo yan dun sa barangay captain na naikwento ko sa inyo. Ano nga naman ang laban ng isang mahirap na magsasaka, di ba? Wala. Mahirap eh. Magsasaka lang. Diba? Yan yung inaano nila eh. Anong mailalaban sa'yo niyan? Diba? Tignan ninyo itong larawan mula sa mga Kapas, Tarlac farmers at Aita communities. Napakarami po. Ayan, kinumpile na dyan. Kahit napakaliit po nung text, no, kahit hindi mo mabasa yan sa cellphone mo, kita mo at alam mo yung gusto nilang sabihin doon pa lang sa screenshot ng mga mukha nila. Magbibigay po ako ng isang kwento ha. Isa rin sa mga main concerns nila dito is, I think marami sa kanila natanggap na rin yung katotohanan, no? Pero concern nila na mako-compensate ba sila ng ayos sa mga lupa nila. So meron pong isang sitio leader na si Bonifacio Corpus ang isa sa mga nagre-raise ng concern na ito. Base mismo sa personal niyang kwento, ang sabi niya, ibenta ko yung lupa ko. Papayag ako sa kanila. Kung 2 hektarya ang lupa ko, 600,000. Palagay niyo po ba yung anak ko sa 600,000 na nag-aaral ng kolehiyo? Makakatapos po ba yun? Actually, ang liit na niyan, no? Bukod pa sa tuition, mga pang-araw-araw. Ay, nako. Palagay ko, hindi rin makakatapos. Pero po kung nandyan ang lupa, baka makagraduate. Makaraos pa yung kabuhayan naming pamilya. Kasi po, makinig kayo ha, ginto ang lupa na kayamanan ng isang taong mahirap tulad namin. Yung juxtaposition ng salitang ginto at mahirap. Dinagdag niya pa, ayaw namin ng Paksilika. Gusto namin lupa. Bukod sa agrikultura, isang concern din yung water supply. Dito sa pinaplanong hub na nagsasabing magre-require ng 65 to 90 million liters of water sa mga operations nito. Nangangamba mga residente na hindi lang yung mga magsasaka ha, na maapektuhan yung supply nila. Baka pagdating ng araw po, mawalan na kami ng tubig gawa ng Paksilika. Gagamitin ng tubig, kami naman ang mawawalan ng tubig kasi hihigupin lahat ng tubig namin dito. Sabi yan ng isang residente na si Wilfredo Panghilinan. Ngayon ito na, layas mga Aita. Ito yung isa sa mga pinaka-nakakalungkot na part ng kwento. Miski si Jessica Soho po, kinover na rin siya. Sinasabing napakaraming mga indigenous communities ang nangangamba na mawalan ng tahanan
at kabuhayan dahil sa project na to. At kung madalas po kayong Diyos ko. Kung madalas po kayong makinig ng mga balita, simula pa man noon, napakarami. Hindi na natin babanggitin yung ibang mga lugar, no? Itong mga indigenous communities po natin talagang inaapak-apakan. Hindi naman literal, ha? Pinapalayas, binabaliwala. And recently, di ba, yung kay Cara David, tinatambakan ng mga basura na parang hindi sila tao. Nakakayak po talaga. Parang wala silang human dignity. So dito po sa sitio Binyayan, sinasabi na may mga indigenous Aita families yung maiaalis sa kanilang mga ancestral homes. Tinanong sila, ano pong nararamdaman nyo dito? So sumagot naman sila, ayaw po namin kasi dito po talaga nakatira ang mga katutubo. Natatakot po kami, baka po makuha yung lugar namin, wala na kaming titirahan. Alis lang tayo konti sa kwento. Alam nyo ba yung palabas na Avatar ni James Cameron? Isa yan sa mga series na isa paborito kong IMAX experiences kasi tungkol siya sa nature, tungkol siya sa environment. Kung iisipin mo raw maigi, ito yung kwento talaga. Na merong mga grupo ng tao na gustong mag-advance, gustong kumita ng pera in the name of progress. Pero may mga lupa silang mga aangkinin, may mga lokal silang guguluhin, may mga lokal silang palalayasin. Parehas na parehas, di ba? Tapos ito yung gusto kong isipin ninyo. Yung Pandora kasi, which is yung mundo nila, no? Wala naman talaga silang technology. Wala. Pero kung makikita mo, ang ganda ng mundo nila, masaya sila, mapayapa sila, kumakain sila ng tama. Yun lang naman ang gusto natin lahat, di ba? Wala silang ganid, no? Wala silang greed sa kanilang mga puso na kumita ng pera. Ano nga namang value ng pera sa kanila? Hindi nila hangad yung yumaman kung pera lang din ang usapan. So mapapaisip ka, hindi ba sobrang yaman na nila? Going back doon sa sinabi nung farmer kanina na ginto yung lupa nila. Naniniwala ako na kung ano yung mundo ng Pandora, yun din yung Pilipinas. Mayamang-mayaman po tayo sa likas na yaman. Sobra-sobra pa. Nakukuha lang talaga. The government answers. So, iisa-isahin po natin yung mga concerns, no? Sinasagot naman po ito ng gobyerno regarding dun sa water supply. Sabi ng BCDA na hindi naman daw kukuha ng tubig itong proyekto sa kaparehang source doon sa mga surrounding communities. Ang target namin ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin po niyan, lalo po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount of volume of water dumadapo po dyan. Magkakaroon tayo ng impounding technology or impounding dam areas. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. Ayun ay sabi nila, kung enough ba yan, hindi ko po alam. However, hindi rin kumbinsido ang mga residente. Sabi ng BCDA, yung ulan yung gagamitin nila. Ngayon, kulang na kulang ang tubig namin. Kahit sa ulan, hindi pa sapat para yung mga palay namin at mga farmers namin. And that makes sense, di ba? Kung mas marami yung ginagamit ng AI hub, tapos hindi sapat yung ulan para doon sa mga farmers, magiging sapat ba itong sinasabi nilang ulan para doon sa hubs nila? Pangalawang concern, regarding electricity. Natatakot rin ng mga residente. I think tayong lahat naman po no, na magkakaroon ng mga power shortages or pagtaas ng singil ng kuryente dahil sa ginagawang hub. Napakamahal ng kuryente ngayon. Pasensya na sa term, dinodog show na rin po tayo ng Meralco. Ang hirap na mabuhay. Sa totoo lang, pataas ng pataas lahat. Palala na palala ang sitwasyon natin tapos may ganito na naman na threat dun sa mga bayarin natin. Sabi ng gobyerno na hindi raw nila hahayaang magkaroon ng power shortages. And I think only time could tell kung totoo yan. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro na meron daw 6,000 hectares na sinet aside for open green spaces, forest reserves, and designated zones for upland farming. At yung mga buildable zones po, no, yung mga tatayuan para sa Paxilica, mas maliit lang daw kumpara dun sa allocated na land reserves. In her words, hindi po makakaapekto ito sa ating mga farmers. Hiling ng mga residente. Marami sa atin ang umaasa na mababago ang mga plano ng Paxilica. Hindi man ito mahinto, at least mabawasan lang ba yung negatibong impact nito? So recently, nagkaroon ng SONA po ang presidente kung saan isa yung Paxilica Hub sa mga hinighlight nito. The Paxilica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Ito ang hiling ng mga residente, no? Sana po
Sa mahal naming Pangulo po, kung naririnig nyo po sana po pakinggan nyo po ang daing ng mamamayan yung Pilipino. Madulungan po sana kami na wag na ituloy ang Paxilica para hindi na kami mahirapan sa paghahanap buhay. At yet lang din yung hiling ko, no, that the President listen. Ano na yung mangyayari? Sabi ng BCDA na itong Paxilica kasalukuyang nasa pagfa-finalize sa framework agreement pa. No, hindi pa tapos. At target na ito ay mapirmahan, hindi pa siya pinal bago matapos ang taon. Which is exactly why this is the most important time to voice out all our concerns. This is why we are discussing this now. Kung pro-Paxilica kayo, go ahead. Kung tutol kayo, go ahead. This is the perfect time to practice our freedom of speech. Isa tayong demokrasya, karapatan natin na magsalita. Sabi ng BCDA, this year's contract negotiation, next year is the planning stage. By 2028, pwede na po tayong mag-construct. Normally, itong mga project will have phases. Short-term phase po, which is normally 3 to 5 years, which involves the site development, pirma, construction, but at full development, we see this happening even more than 10 to 15 years. Ilang presidente na rin po ang lilipasan niya. Matagal-tagal pa naman, matanda na rin po tayo pag natapos to. Ang tanong ngayon is, pagdating ba ng 2040, maglo-look back ba tayo at masasabi natin na, ay, buti na lang, kinontra ko to, or buti na lang, kinampihan ko to. Makakatingin ka ba sa mga anak mo, or apo mo ng panahon na yon, at masasabi mo na, ay, ito yung future na ginusto ko sa kanila noong 2026. Anyway, ang local government ng Capas nagsulat sa BCDA na nagre-request ng isang comprehensive consultation bago pa man din mag-conduct ng mga public consultation. Senate probe. Isa sa mga pinaka-recent news po about this na nakita ko is si Senator Amy Marcos gusto magkaroon ng Senate probe tungkol doon sa Paxilica Initiative. Sabi niya na ang pinakamalaking concern daw na nire-raise ng mga environmental at scientific organizations nga ay yung, hindi naman daw yung technology talaga, no? Kung hindi yung enormous na gagamiting tubig at elektrisidad para dito. So, kaya gusto nila magkaroon ng Senate probe para mas ma-highlight din, di ba? Para mapanatiling buhay daw yung mga AI systems at mga large-scale data centers kasi hindi raw to gaya ng mga conventional na office buildings. Yung mga AI data centers nagge-generate ng intense heat na kailangan palamigin. Kaya nga kailangan may tubig para hindi masira yung kanilang mga equipment. Paxilica may still change. This is the most important part of our story. This is why we are here. Ito ang dahilan kung bakit nagsasalita tayo tungkol dito. I want you to look at this article. Sabi, Malacanang, certain Paxilica provisions may still change. At isang major win na po yan kasi ibig sabihin, nakuha rin po natin yung atensyon ng ating mga leader na nakakarating pala sa kanila yung mga concerns natin. Kaya sana kung may mga dapat pang maibunyag tungkol dito ay maibunyag ito ng magawan ng aksyon. Sabi ng Malacanang na inaanyayahan nila ang publiko na mag-direct ng kahit anong issues tungkol sa planong development ng Paxilica Industrial Tech Hub sa mga concerned government agencies, which is why we are here. Kung saan sinasabi nito na itong provision ng United States-led initiative ay pwede pang mag-adjust. Hindi ko po masasabi sa inyo kung anong ending ng kwentong to. Hindi ko rin masasabi sa inyo kung anong mangyayari sa ating lahat. Tama nga kaya kayo sa mga concerns natin sa Paxilica? O pinipigilan lang ba natin yung progreso ng bansa? Baka mali tayo. Di ba? Pangalawang beses kong sasambitin, only time will tell. Magiging sobrang yaman ba natin? O mag-aagawan na ba tayo sa tubig at kuryente? Pero gusto ko na mag-reflect tayong lahat ngayon at isipin, dito tayo sa moment na to, ano nga ba yung pwede kong gawin ngayon para masabi ko na pagdating ng panahon, ay, buti na lang ito yung binoses ko noong 2026. Magiging proud kaya tayo sa desisyon natin? Tandaan ha! Ulitin ko, nakakainis man ang sinasabi ni Claro, eto na yung tamang panahon para bumoses sa issue na to. Kasi, pagkatapos po ng 2026, nagkapirmahan na it is already too late. At ito po ang question of the day natin. Pero bago yan, bisita kayo sa ating Instagram. Message nyo lang po sa akin doon kung may mga kwento kayo. No? Kung may mga nakatira, kung may mga nakatira malapit sa mga data centers. Marami na rin kasing data centers sa Pilipinas. Ano yung mga problema? Meron ba kayong mga problema dyan?
Message nyo sa akin doon, no? Tignan natin. Anyway, mag-like, subscribe at notification bell para sa mga kwentong katulad nito. Ito na yung tanong ko. Sa lahat ng mga issues ng Pax-Silica, ano para sa inyo yung pinakamalaki yung dagok sa inyo? Yung concern ba sa tubig at electricity? Yung pagpapaalis ba sa mga indigenous communities? O yung concerns na hindi naman talaga tayo yung makikinabang dito kung hindi ang ibang bansa? Comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.